na dapat nating gawin. Nabasa natin kanina, itong gawang ito'y galing din sa Diyos, gawa ng Panginoon, ang sabi doon sa verse. Sa 1 Corinthians 15:38, na ito'y gagawin natin, na hindi na makakalimutan ng Panginoon. Ibig sabihin, paparangalan niya yan, dito pa man. Ngayon, paano natin magagawa yan? Okay? Samantalang tao lang tayo, at malakas ang sanlibutan, malakas ang laman, malakas si Satanas, paano natin gagawin yan? Sigurong magawa natin, masubukan natin, o kaya meron tayong intention, gusto natin gawin, pero talaga bang nagagawa natin? Yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Manalangin muna po tayo. Panginoon, maraming salamat. Kami ay may pag-asa kay Jesus Christ. Salamat po sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Nung bago tayo mag-pure grace, ano ibig sabihin ng pure grace? Ibig sabihin ng pure grace ay wala tayo sa ilalim ng law. Puro-purong biyaya. Ngayon, ang tanong nila sa akin ay, paano kayo mabubuhay bilang Kristiyano kung wala kayong rules? Kung wala kayong susundan na kautusan? Diba? Tamang question yun. Paano kayo mabubuhay ng matagumpay bilang Kristiyano kung wala kayong rules? Parang anything goes. Bahala na. Si Batman. Ika nga nila. Ganun ba? Ito po yung sagot ko sa kanila. At the time, sa biyaya ng Panginoon ay na binigyan na sa akin ng Panginoon ng wisdom ito. Sabi ko, ganito po kasi kako. Nung maging Kristiyano ang believer, paano maging Kristiyano ang isang tao? Tanggapin niya si Jesus Christ, di po ba? Una, bago siya maging Kristiyano, patay siya sa harapan ng Diyos. Pero nung siya tumanggap kay Jesus Christ, mabubuhay siya sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, yung kanyang espiritu ay buhay na. Kaya ang tawag sa kanya, born again. O kaya, new creation. Hindi naman siya kumuha ng grupo ng tao at sabi niya, kayong taga-apalit dito sa grupong ito, bibigyan kayo ng mga utos at kayo ay susunod sa akin at ang tawag ko sa inyo ay iglesia. Hindi ganun ang ginawa ng Panginoon eh. Ang Panginoon ay nagliligtas. Manampalataya kay Jesus Christ, ikaw na patay, ay mabubuhay. Parang cellphone o kaya yung cellphone na walang charge. Kung hindi mo yan ipa-plug in, hindi yan mag-charge. Recharge mo yan ba yung electric fan, kung hindi yan naka-plug in, hindi yan gagana. So, ang ginawa ng Panginoon, pinlug in mo niya tayo. Yung Espiritong ng Diyos ay tumira sa ating Espiritu nung nagapit natin si Jesus Christ na buhay ngayon ng ating Espiritu. Amen. So, meron na tayong connect. Nakakonect na tayo sa Diyos na buhay. Yun ang sagot ko sa kanila. Pangalawa kako, tumira ang Holy Spirit. Ephesians 1, sa buhay ng tao. Pag tumira ang Holy Spirit sa iyo, nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Yes, Holy Spirit ay hindi lang sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Holy Spirit ay Diyos. Third person ng tatlong persona ng Diyos, ng isang Diyos. Nakatira sa iyo, na gumawa ng langit at lupa. Imagine mo yan, ang banal na Espiritu ay nakatira sa iyo. So yun po ako. Una, born again ka, new creation. Pangalawa, tinira ka ng Holy Spirit. And then meron pa rin tayo mga rules bago. Okay? Ngayon, sa Romans 6, ito natakil na natin, na buksan mo yan, di mo buksan. Ang turo lang man dyan sa Romans 6, sabi dyan, ibilang ninyo na kayo'y namatay na kasama ni Kristo. Hindi lang namatay si Kristo sa inyo, kundi siya'y namatay na kasama ka. So sabi doon, paano ka pang mabubuhay sa kasalanan kung patay ka na? Pero hindi ka lang namatay na kasama ni Kristo, ikaw ay nailibing pa na kasama ni Kristo. At ikay muling nabuhay. Kaya nga born again, born from above. New creation, namatay, tapos sinilibing, tapos muling nabuhay. Nung pagkabuhay mo, bago ka na. Kristiyano ka na, believer ka na,
tinatahanan ka ng Holy Spirit. Kasama kang namatay, inilibingan mo rin ang buhay ni Kristo. Yun ang sabi, yun ang turo ni Pablo. Kung hindi naman tinuro ni Pablo yan, hindi natin mapapaniwalaan. Ngayon, verse 7, chapter 7, may struggle. Yan ang series natin sa Romans. May struggle. Bakit may struggle? Kasi may lamang pa eh. Andiyan pa yung pita ng laman, andiyan sa libutan, andiyan sa tanas. Sabi sa Romans 6:6, namatay na ang ating dating pagkatao, pero hindi naman siya nawala. Parang na-paralyze. Ngayon, kung paralyze siya, andiyan pa rin. Nawala na siya ng persa laban sa at para sa over us. Ibig sabihin, hindi na natin sasabihin niya, tao lang ako eh. Kung hindi ka Kristiyano, kung walang Holy Spirit sa buhay mo, kung hindi ka born again, kung hindi ka new creation, pwede mo sabihin yon. Tao lang ako. Talagang pagka hindi ka Kristiyano, wala kang Kristo sa puso, wala kang Holy Spirit, hindi ka born again, talagang kahit kasaan ibaling ng kasalanan, susunod-sunod ka lang. Meron kang intensyon na magpapakabuti, siguro magsisikap ka ng mga ilang araw, pero pagka tumira na ang pita ng laman sa'yo at ang sanlibutan, wala ka nang magagawa. Sabi sa Romans 8, kasi nga, nasa ilalim ka ng batas ng kamatayan at kasalanan. Ang batas na yun, hindi yung rules. Ang batas na yun parang natural law. Halimbawa, yung gravity. Pagka ikaw ay itinapon sa 4th floor ng building, ando ka na sa ere, wala ka na magagawa. Gusto mo, hindi mo gusto na lumipad, hindi ka makakalipad kasi hindi ka naman ibon eh. Anong mangyayari sa'yo? Babagsak ka, hihilahin ka ng gravity. Yun ang law. So ikaw ay nasa ilalim ng law, natural law, ito yung spiritual law of sin and death. Talagang magkakasala ka kasi andong ka. At kamatayan, papunta ka nga sa kamatayan. Kasalanan, kamatayan, papunta ka na doon. Wala nang magagawa ang tao. Lalo, kung hindi siya Kristiyano, talagang susunod-sunod lang siya sa kasalanan. Kaya masasabi nila, sa mga hindi Kristiyano, tao lang ako, totoo po yun. Meron silang, di ba sabi ni, anong pangalan? Andrew E. Pinasikat niyang kanta. At paano yun? Gusto kong bumait. Hindi ko magawa. Di ba? Tama ba yun? Kapman kantayin mo nga. So, bumait, hindi ko magawa. Ibig sabihin, meron siyang pagnanais. Gusto nating umayos, pero magkukunwari ka lang, pero hindi mo rin magagawa. Kaya nga yung religion, yung religiosity, religion lang yan, panglabas lang yan eh. Magbibihis sila ng mga kagalang-galang, pero pagka wala na nakakita, di ba? Yun ang kasalanan, yung laman na nila ang sinusunod nila. Kasi wala silang magawa at susunod sila sa laman. Bakit? Kasi nga sila ay nasa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan. Pero sabi sa Romans 8:2, so sa Romans 6, ito yung ginawa ng Diyos sa Kristiyano, namatay siyang kasama ni Jesus Christ, kasama niyang inilibing at muling nabuhay. Sa Romans 7, meron pa tayong struggle. Kaya sabi ni Pablo, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Kinanta pala ni Andrew iyan. Pero doon sabi doon sa dulo ng Romans 7, ay sabi niya, salamat, buti na lang, salamat sa Panginoong Jesus. Diba? Sa Romans 7 muna tayo siya sa dulo. Okay, ibalik mo lang. Romans 7 sa dulo. Sabi niya, bago tayo pupunta sa Romans 8, sabi niya, abang tawa ko, sino ang magliligtas sa akin sa katawang nitong kamatayan? Kaya na Kristiyano ka, meron pa rin tayong katawang kamatayan eh. Andiyan pa rin ito. Pagka sinabi pong laman sa Bible, 3 yan. Sabi nga ni Ryrie, 3. Yung una, itong laman nito. Laman. Hindi ito masama. Okay, yung lahi ng manansala, hindi na masama yan. Pero isang laman, laman, yung pita ng laman. Kasalanan yan. Ngayon, meron tayong katawan nitong kamatayan. So, sino magliligtas sa akin? Ang pita ng laman ay kumikilos din dito sa laman na to. Yung nakikita mo, yung masarap, di ba? Yung unang nga nagkasalan tao sa pagkain eh. Tapos yung mga kasalanan sexual immorality, sa laman din yan. Sa katawan, at saka sa pita ng laman. Ngayon, sabi niya, sino magliligtas sa akin? Kaya na Kristiyano ka, meron tayong struggle dyan. Hindi pa tayo makakawala rito hanggat nandito tayo sa mundo. Pero pwede tayo magtagumpay kasi merong verse. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo na Panginoon natin. Kaya nga, tunay kong
ipaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos, dapat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. So, dalawa po, no? Yung pag-iisip natin, pagka binago ng Panginoon ito, para sa Diyos. Yung laman naman ay sa kasalanan lang yan. Dalawa kayo. Meron kang laman, meron kang espiritu. Yung sa laman, laman lang talaga yan. Yung pita ng laman, hindi mo magiging spirit, hindi mo pwedeng gawing spiritual yan. Hindi pwedeng i-train. Yung matitrain mo lang yung espiritu mo. Verse chapter 8 isa. So yun ang tanong, paano ngayon tayo gagawa ng makakalugod sa Diyos? Ito po, hindi tayo gagawa, the chapter 8 verse 1. Hindi tayo gagawa doon sa lakas ng laman, sa determinasyon ng tao. Makagawa tayo sapagkat kay Kristo, no? Ngayon wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu, sabihin ng kautusan pong ito, hindi yung gagawin mo, hindi mo gagawin. Ito yung law, parang natural law, parang gravity. Espiritu, kautusan ng Espiritu ng buhay. Ang Kristiyano, meron siyang Espiritu, itong Espiritong ito yung nagbibigay buhay. Anong ginawa ng Espiritu ng nagbibigay buhay? Pinalaya, past tense, pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Amen. Di ba kanina sabi ko, wala kang magawa, tao lang ako eh. Pagka umatake ang pita ng laman, pagbibigyan mo lang yan. Okay? Hanggang sa masatisfy mo, tapos mamaya-maya naman, titira na naman yan. Parang yung na-addict, wala kang magawa. Pero salamat sa Panginoon, nung tagapin mo si Jesus Christ, bagong nilalang ka, na i-plug in ka sa Diyos, tapos pinadala ng Diyos ang Holy Spirit. Ngayon, ang Holy Spirit, pinalaya ka ngayon sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Amen? Meron ng mas malakas na pwersa. Kanina, malakas ang laman. Tao lang ako, wala akong magawa. Pero ngayon, tumanggap ka kay Jesus Christ, andyan pa rin naman yung laman na yan, pero may mas malakas. At ang mas malakas na to ay papalayain ka. Past tense na nga, pinalaya ka. Ang problema lang, pinalaya ka na pero pumapasok ka pa ron. Sabi nga nung San Merkules, meron kang aso, nakakulong. Tapos yung aso mo, gusto lumaya. Binuksan mo. Lumalis na siya lumaya. Pero nakasanayan niya yung nasa loob ng kulungan, mamamaya-maya, pumasok na naman doon sa kulungan. Pinalaya mo na siya, pero pumapasok pa rin, pinipilit pa rin niya pumasok sa kulungan ngayon. Pinalaya tayo ng Panginoon sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, pero pinipilit pa nating mamuhay doon. Kaya nga sabi ng Bible, para tayo magtagumpay, makipag-cooperate tayo sa Holy Spirit. Amen. Kasi meron pa rin tayong will eh. Hindi tayo pipilitin. Pinalaya niya tayo. Ngayon, lumakad tayong bilang malaya. Verse 3. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, ang kautusan naman ito, yung rules, yung 10 utos, na mahina sa pamamagitan ng laman. Yung laman, law of sin and death. Sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak, si Jesucristo, na ganyong laman, itong lamang itong salarin, ay parang daw siyang parang naganyo, sabi sabihin naganyo, tila makasalanan. Hindi naman siya kasi wala siyang kasalanan eh. Naganyong lamang salarin, at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Itong lamang ito, yung kanyang katawan ni Jesus Christ. So yung kasalanan na nasa sa atin yan, ay hinatulan kay Jesus Christ sa kanyang laman na walang kasalanan. Amen po ba? Kaya si Jesus Christ, walang kasalanan, ikaw ay makasalanan, kinuha niya ang kasalanan mo sa kanyang sarili. Yun ang ginawa ng Diyos. Dito sa verse 2, ang banal na Espiritu ang nagpalaya, hindi ikaw, hindi mo kayang palayain ang sarili mo, kaya nga sabi, tao lang ako. Kahit na magsikap ka pa, daling ka, ano yung ginagawa nila noon? Yung dadaling ka sa kumbento para tumino ka. Yung, tawag nila doon? Papasok ka sa kumbento, titino ka raw eh. Seminaryo ka. Yung ba yung ano lang yun, sa pansamantala lang yun eh. Tapos, after 2 weeks, 3 weeks, matino ka naman. Pero babalik ka pa rin doon sa dati mong ugali. Okay?
Kasi hindi ka naman talaga, kasi ang ginagawa sa'yo, nire-repair ka eh. Hindi ka dapat i-repair. Kailangan ang gawin sa'yo ay baguhin. Amen? Baguhin ka. So yung ginawa ng Diyos sa atin, hindi tayo nagsisikap. Ang banal na Espiritu ang nagpalaya. No? Dito naman, ang Diyos ang nagsugo sa kanyang anak. So ang Diyos ang nag-initiate, gawa ng Diyos ang ating kaligtasan, at ang anak naman, sinugo niya ang kanyang sarili, pumayag siya, ibinigay niya ang kanyang sarili para bayaran ang ating kasalanan. Nagigets niyo po ba? Ang puntos ko rito, wala tayong ginawa. Gawa ng Holy Spirit, gawa ng Diyos Ama, gawa ng Anak. Itong 2 and 3, gawa ng Trinity. Pinalaya tayo ng Espiritu. Saan tayo pinalaya? Sa kautusan ng kasalanan ng kamatayan. Ang hindi magawa ng 10 utos dahil sa kasalanan, sa laman, ay nagsugo ang Diyos ng kanyang anak na nag-anyong makasalanan at inatulan ng kasalanan sa kanyang laman. Amen. Upang, verse 4 siya, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin. Akala nila, tutuparin natin ang kautusan. Hindi. Ang ginawa ni Jesus Christ, yun ang tumupad sa kautusan. Buhay at kapayapaan. Anong gusto niyo po dyan? Kamatayan o buhay at kapayapaan? Okay? Sapagat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos. So ang laman hindi babaguhin ng Diyos yan eh. Kasi kaawa niya tagalaga yan. Sisirain niya yan. Sapagat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagat hindi nagpapasaklaw o nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, hindi nga maaari. Hindi siya nagpapasakop kasi hindi po pwede. Verse 8 siya, at ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Ngayon, ito yung katotohanan ngayon. Dapat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Amen? Ang normal na buhay natin po ay sa Espiritu. Bawa, ito yung sa Espiritu, no? Ito yung normal. Dati, nung hindi pa tayo Kristiyano, wala tayong Espiritong buhay, dito tayo, normal ang laman. Kaya sabi ko sa iyo, tao lang ako, walang magawa ko sa kasalanan. Pagka hinindatan ako ng kasalanan, susunod lang ako talaga. Normal sa iyo yun, dati. Pero naging born again na. Nakatira na siya ang Holy Spirit, dito ka na. Normal ngayon sa iyo ang spiritual. Amen mo ba? Pagka nabubuhay ka ngayon dito sa laman, andun ka na sa Espiritu, pero nang pinipili mo pa sa laman, abnormal na yan. Mahihirapan ka rito, hindi na normal yan. Parang ibon, gusto mong mamuhay sa dagat, sa ilalim ng tubig. Okay? Hindi normal. Kasi sabi, dapat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung kayo tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, yun ang sa verse 2 na nagpalaya sa iyo, ito yung law of the Spirit, life-giving Spirit, nagpalaya sa inyo sa kasalanan at kamatayan. Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. So, warning po yan. At saka, pagpapaalala sa atin. Kung wala kang Espiritu, ay hindi ka Kristiyano. Kaya ito po yung tanong eh. Sabi ng speaker natin last Sunday, si kapatid na Ricky, kung hindi ka nag-struggle, bawa, ibon ka, no? Iagis mong ibon sa dagat, anong mangyayari sa ibon? Mag-struggle, no? Babasa ang kanyang pakpak, mag-struggle yan. Pero pagka inagis mo, ang bagay sa dagat at hindi nag-struggle, inagis mo siya dyan, lumangoy siya ng maayos, walang struggle, ano yon? Ibon o isda? Isda yan, di ba? Isda, kasi hindi siya nag-struggle eh. Inagis mo ang isda sa tubig, talaga lalangoy doon yun. Pero pag inagis mo ang ibon sa dagat, mag-struggle yan. Ibig sabihin, pag hindi ka nag-struggle sa sanlibutan, parang hindi ka nakokonsensya, hindi ka, parang okay lang, wala ka pang espiritu. Kasi nga walang struggle. Ibig sabihin, struggle, nag-aaway, no? Pag wala ka, ito yung laman, pumasok ang Holy Spirit, mag-aaway ngayon yan. Pagka walang struggle, walang Holy Spirit. Pagka wala kang Holy Spirit, ikaw ay hindi kay Kristo Jesus. Pagka hindi ka kay Kristo Jesus, hindi ka believer. Pagka hindi ka believer, maiiwanan ka.
may impyerno ka. Wala kang buhay. Kaya ang Kristiyano nag-struggle. Amen po ba? Chapter 7. Pero, although nag-struggle, kailangan, yes, ako rin, nag-struggle pa rin eh. Pero kailangan, hindi yung natatalo ka. Kasi nga, meron kang espiritu. Amen. Pag nag-struggle ka, ngayon pag nag-struggle ka, anong gagawin mo? Lalabang ka sa sarili mong lakas? Hindi. Sabihin mo, Panginoon, hindi ko kaya to sa laman, sa sarili ko. Susuko lang po ako sa iyo. Amen? Pagka nagsusuko ka ngayon, ang Holy Spirit, yung verse 2, bibigyan kanyang power para palayain ka sa iyong struggle, which is yung batas ng kasalanan at kamatayan. Kaya mga Kristiyano, pinabawalan nga tayong mangako. Susunod ako sa Panginoon. Maglilingkod ako. Gagawin ko ito. Maya-maya, anong gagawin niya? Kaya sabi nga, yung laman, nagnanais, pero hindi gumagawa. Verse 7, chapter 7, verse 17 or 18. Nagnanais lang ang laman. Gusto niya, pero hindi niya magawa. Pagka gano'n, nalalahanan mo yung kanta ni Andrew E. Gusto kong magpakatino, pero hindi ko magawa. Laman yun eh. Ang Espiritu, hindi niya gusto lang. Talagang ginagawa niya. Amen. Ngayon, dahil Kristiyano lang, may tao nga tayo. Totoo naman yun, tao ka lang. Hanggang ngayon, tao pa rin naman tayo. Pero hindi, tao lang ako, surrender na ako sa kasalanan. Hindi. Tao lang ako, Panginoon, susuko ako sa iyo. Amen? Huwag kang susuko sa kasalanan. Huwag kang give in sa kasalanan. Yes, tao ka pa rin. Mahina ka pa rin sa sarili mo, pero Panginoon, susuko ako sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen ba ba? Yun ang gawa ng Banal na Espiritu. Ang pinag-usapan ko pala ngayon, gawa. Wala ka pang ginagawa dyan. Gawa ng Diyos, gawa ng Holy Spirit, gawa ni Kristo. Ang pinag-usapan ko lang. Ano ngayon ang gawa ng tao? Nagpapasakop ka sa Panginoon. Lumalakad ka sa Espiritu. Ay, ibig sabihin lumalakad ka sa Espiritu. Isa verse 5. Ito yung lumalakad sa Espiritu. Ang ibig sabihin lumalakad sa Espiritu, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima. Actually, sa English, yung mga sa English kasi, mahirap nga yung salitang nagsisitalima. Ano ibig sabihin ng nagsisitalima? Verse 5, for those who live according to the flesh have their outlook. Wala na bang ibang siya? Yung, yan. Outlook. Tatapos na po ako rito. Sabi ko alas 11 na, tapos na tayo. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Yung mga nasa flesh, sa pita ng laman, iniisip lang nila yung mga bagay na sa laman. Amen mo ba? Ang tanong ngayon, paano malalaman ng isang tao, o ikaw, paano malalaman ikaw ang tao, na ikaw ay lumalakad sa Espiritu o lumalakad sa laman? Paano malalaman? Tanungin mo, sa nakarang oras, nakarang araw, ano lagi mong iniisip? Di ba? Yun lang. Pag lagi mong iniisip ay makasanlibutan, spiritual ka ba nun? Kung lagi mong iniisip ay pasarili mo, spiritual ka ba nun? Ako, tanongin niyo ako ba'y nagiging carnal din? Yes. Ang isip ng tao kasi pag ganun-ganun eh. Minsan dito, minsan doon. Pero yun ang palatandaan. Pagka naisip mo lagi ang outlook mo, pasanlibutan, masarili, sumikat ka, makalaman yung gusto mo, makalaman mo yan. Magbago ka na ngayon, magsisi ka. Ngayon, panalangin mo, Panginoon, kung anong gusto mo. Ano naman ang spiritual? Kung anong gusto ng Diyos. Kung anong gusto ni Jesus Christ. Anong gusto ni Jesus Christ? Sabi niya rito, but, ngunit, contrast, they are after the Spirit, the things of the Spirit. Yung mga sa bagay na Espiritu ay yung mga bagay na Espiritu. Ang Espiritu ay mga bagay na Espiritu. Ano yung mga bagay na Espiritu? Ano yung mga things of the Spirit? Una yung fruits of the Spirit. Tapos pananalangin. Pagbabasa ng Bible. Pagsamba. Pagsakripisyo. Kasi ang tao po ayaw niya magsakripisyo. Gusto niya pansarili, di ba? Ba't ako magsasakripisyo? Mahihirapan pa ako dyan. Yun ay makalaman. Pero pag kayo mananalangin, papanalangin mo yung iglesia, Espiritu yan.
Kaya ang isang test yan ay, ano ang iniisip ko lagi? Saan ako nakatingin? Ano yung outlook ko? Okay? Ano yung frame of mind ko? Ano yung aking laging iniisip? Ito ba yung makasalibot? Ang mga makasalibot na bagay, lahat ng mga bagay na ito napipigil sa iyo para sa Diyos. Aalisin niya yung lasa mo para sa Diyos. Dati, pagka spiritual ka, gusto mo mga kanta, spiritual songs. Tama? Pagka nakakarinig ka ng mga carnal songs, ayaw mo. Pero pagka nagustuhan mo naman yung carnal songs, ayaw mo na sa spiritual songs. Pag ganun po ang Kristiyano, so yung mga paalala sa atin. Ano lagi ang ating iniisip? Ano lagi ang ating pinapanood? Ano lagi ang ating sinasabi? Okay? So makikita mo dyan, kung ikaw ba ay lumalakad sa laman o lumalakad sa Espiritu. Pagka lumalakad ka sa Espiritu, ito yung mga gawang kalugod-lugod sa Diyos. Amen po ba? Nag-gets mo ba? Ang tanong kanina, masagot na natin, paano ako ngayon gagawa ay na maliit na bagay lang, pero ito'y magbibigay kaluguran sa Diyos. Okay, magbawakas na ako sa 1 Corinthians 5:35 ba yun? 38. O, 58, sorry. Sa dulo, no? 58, yan. 15. 1 Corinthians 15, 58, 58. Yan. Sing, Tagalog mo na lang. Okay, ang haba ng aking lagi tayong naka-align sa gawa ng Panginoon. Naman po ba? So, challenge sa tanong. Sa nakarang linggo, ano lagi ang ating iniisip? Anong preoccupation natin? At ano yung outlook natin sa buhay? Ano yung pangarap natin? Ito ba'y makalulugod sa Diyos? O ito'y pang sarili lamang? Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat po. Tuturuan ninyo